Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibin natin na sumabog na. Nako, grabe di na pigilan. Eto na, lagot PBBM sinisingil na. Aray ko po. Ayan mga kababayan, patungkol po dyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po sana ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pasubscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga. Simulan na po natin to. So yan mga kababayan, simulan po natin sa video ito. Nako, budget insertion sa panahon ni Tatay Digong hindi nakakalusot. Aba, ito mga kababayan, isang patunay na talagang kaya pala, no? Kaya pala nilagyan nito si Tatay Digong. Parang sila po ay gumagante, ha? Bumabawi sila. No, ngayon sa panahon po ni President Bongbong Marcos Jr. Kasi sa panahon po ni Tatay Digong, gutom na gutom ang mga buhaya. Di ba? Ito, pakinggan po natin ito mga kababayan. Insertions. Sabi niya, bago pa lang namin matapos ang budget, kung merong mga requests, no, yung mga probinsya, sinasabihan na kami para masama na sa programa. Kaya makikita nyo wala. Nagkaroon ng attempt, I think, noong 2019. No? Sinubukan nila magkaroon ng insertions. Pero vinito ni Pangulo. Yun yung hinahanap nating decisive na action. Walang insertions. Sabi niya, bago pa lang namin So yan mga kababayan, no insertion sa panahon po ni Pangulong former President Duterte, di ba? Pero ngayon, mga kababayan, bawat departamento ay nagpupumilit na makapag-insert mga kababayan. So kaya naman pala ganun ang ginawa nila kay former President Duterte, di ba? Hindi na nila pinauwi dito sa Pilipinas. Dire-diretso na. The Hague mga kababayan. Ngayon lang natin nalaman na wala palang insertion sa panahon ni former President Duterte dahil lahat po ng budget ay inilalagay na sa NEP, di ba? Para walang tama nga naman. Bakit kailangan pa ninyo mag-insert kung may budget na kayo sa National Expenditure Program, di ba? Dapat ganun po talaga ang gawin para hindi na makasingit-singit pa itong mga senador, itong mga congressman. Diba? So madami ko lang ito point out dito sa video na ito mga kaubayan. Ito po ang dahilan kaya galit na galit itong mga senatongs at congressmans mga kaubayan kay former President Duterte. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang at pasadahan din po natin ito. Nako, ito pong si Senator Win Gatchalian. Nako, hirap na hirap po. Hirap na hirap pong sambitin, no, pangalanan si President Bongbong Marcos Jr. Ito, pakinggan po natin to. Approval and trust ratings. So, hindi ko nasasabihin kung sino, but may nakita kong mga surveys ng other politicians from national to local. Lahat bumaba. No? So, ang mensahe dito, ang taong bayan walang tiwala sa mga politicians, sa mga politiko, at wala rin tiwala sa gobyerno. That's very clear. No? Let's call it a spade a spade. No? Ganyan ang sentimento ng taong bayan. Bakit hindi mo sabihin walang tiwala ang taong bayan kay President Bongbong Marcos Jr.? Nako, hirap na hirap rin ito eh. Aso din ito ni di ba? Marcos. Sabi niya, di ko nasasabihin. May nakita akong politicians na bumaba ang trust ratings. Siyempre, wala niya sinabing BBM, di ba? Bakit hindi niya sinabi? Para malaman ni BBM, di ba? Na wala nang tiwala sa kanyang taong bayan. Pag wala na pong tiwala ang taong bayan, no? Kasi taong bayan naman po ang nagluklok sa inyo dyan. Pag wala na pong tiwala ang taong bayan, pwede na kayong magpahinga. Di ba? Pwede na kayong umalis dyan. Grabe naman itong presidente. Ito lang ang presidente na napakababa, no? Ng
trust and approval ratings, mga kaubayan. Grabe yung nakarang administrasyon si former President Duterte. Inaakusahan nyo nga, no? Ng kung ano-ano. Sinisiraan nyo pa yun, ha? Pero sa taong bayan, mahal na mahal po siya ng taong bayan kasi umaabot po ng 50 plus, 60 plus, 70 plus ang kanyang trust and approval ratings, mga kaubayan. Tapos ganyan lang ang ginawa nyo sa isang presidenteng pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Nako naman, kayo ang dapat mahiya. Diba? Ay, nako. Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kaubayan? I-comment nyo na lang. At eto, sumabog na po ang mga teachers. Sabi dito ay dapat kami rin. Sa kabila ito, mga kaubayan, ng pagtaas ng sweldo na naman ng ating mga men in uniform. I mean, yung mga sundalo, pulis, tinaasan po ng sweldo ni President Bongbong Marcos Jr. Samantala, mga kaubayan, ang mga teachers, wala pa rin. Pero, di ba, nangako si Angara na tataasan. Correct me if I'm wrong, 50,000 plus po yata yun yung, kasi dudublehin yung salary ng yung mga teachers, di ba? Pangako ni Angara, pero hanggang ngayon pala, 3 taon na, mga kaubayan. Diba? Wala pa rin. Wala pa rin po yung pangako ni Angara, no? Ni DepEd Secretary Angara na taas sweldo para sa mga guro. Abay, binubudol lang tayo. Lalong-lalo na po yung ating mga teachers, binubudol lang. Ito, pakinggan po natin to. Nagalit na po ang mga teachers, mga kaubayan. Malma ang mga guro at manggagawa sa dagdag sweldo ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga sundalo. Hirit nila, dapat sila rin. Nasa frontline ng balitang yan, si Riniel Pawi. Pinatikos ng ilang grupo ang dagdag sahod at subsistence allowance para sa mga sundalo at uniform personnel na iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos. 3 tranches yan simula 2026 hanggang 2028 para raw sa kanilang sakripisyo at pagbabantay sa pambansang seguridad. Pero giit ng Teachers Dignity Coalition, dapat pati mga guro taasan din ng sahod. 15,000 pesos daw dapat ang aumento across the board. Kung tutuusin, 210 billion pesos lang daw ang kakailanganing pondo para riyan. Di hamak na mas mababa kumpara sa mga ninakaw raw na pondo mula sa gobyerno. At kung araw-araw po merong kinakaharap na laban o battle itong ating mga militar at pulis, no? May lalo na ngayon, mas malaking kalaban natin yung kamangmangan, pagbaba ng critical thinking, no? At ito yung kailangan nating talunin. Git din ng ACT Teachers Party List, wag naman puro thank you lang ang kabayaran sa mga guro. Yun po ang patuloy na hamon natin sa Marcos Jr. Administration. Hindi lang po militar, kailangan bigyan natin ng prioridad ang pagsweldo lalo na sa ating mga guro. Mensahe naman ng Trade Union Congress of the Philippines sa Pangulo, dapat walang double standards. Kung kaya raw ni PBBM na taasan ng sahod ng mga militar, dapat kaya ring taasan ng sahod ng mga manggagawang Pilipino. Hindi naman maiwasan ng ilan na isiping suhol ang pagtataas ng sahod sa mga sundalo sa gitna ng usap-usapang destabilisasyon. Habang kaliwat kanan ang mga protesta kontra korupsyon. Bago kasi ang dagdag benepisyo, sunod-sunod ang naging engagements ng Pangulo kasama ang mga militar. Pero giit ni Yusek Claire Castro, walang halong politika rito. Sadyang deserve lang daw ng mga sundalo ang aumento. Kapag kilala po sa mga kasundaluhan natin, hindi po ito nababatay kung ano po ang nangyayaring ingay ngayon. Mga political noise. Kung nararapat po silang bigyan na mas magandang ayuda, pagtulong, kailangan lang naman din po nating bigay dahil ang kanilang sakripisyo po sa bayan. Buhay po ang nakataya sa kanila. So yan, mga kaubayan, nagkaroon nga po ng balita na magkakaroon ng mass leave, no? Malawakang pag-leave, no? Sa kanilang trabaho, itong mga guro, kung hindi tataasan ng kanilang sweldo. Sa bagay, mga kaubayan, ano po ba ang ngayon, no? Wala namang malaking nangyayari sa ating bansa, no? Na dapat pagtuunan ng pansin ng armed forces, mga kaubayan. Unlike nung panahon ni former President Duterte, talagang tinaasan ng sweldo kasi nagtrabaho rin naman po sila, diba? Ng puspusan pagdating sa war on drugs, diba? Mga kapulisan, tinaasan kasi
Nagtrabaho po sila para may kapalit po yung yung trabahong dagdag sweldo na yon para magtrabaho sila ng maayos, di ba? Tapos may mga sage pa. Okay? Pero ngayon mga kabayan, wala tayong nakikitang ganon. Wala nga tayong war on illegal drugs, di ba? Wala tayong nakikitang ganon kasi ang gusto nila, ano ba yung gusto nila? Yung okay lang sa kanila di ba? Na addictus kasi pampadagdag daw ng oras, no? Pampahaba ng oras ng pagtatrabaho. Oo. Kaya aalma talaga ang mga guro, mga kabayan, kasi palagi na lang paano naman sila? No? Isipin natin ang mga guro po ang basic yan Bago ka maging sundalo, dadaan ka muna sa mga teachers, di ba? Kasi mag-aaral ka. So, bakit mo binabypass yung foundation ng education natin? Di ba? Tataasan mo yung iba dahil hindi mo nagagamit yung mga teachers? No. From the very start, gamit na gamit ninyo ang mga teachers, no? Sino ang humuhubog sa mga skills, sa mga talent ng mga kabataan, di ba? Nagsisimula yan. Sinasabi nga natin, pangalawang bahay na ang school, di ba? Nagsisimula yan sa schools, mga kabayan. So, tama rin itong nila Tama rin itong desisyon nilang mag-mass leave, no? Para makita talaga ng gobyerno na hindi tama ang kanilang ginagawa, no? Alam nyo, naisip ko lang, kasi nung panahon ni former President Duterte, hindi naman sila nag-react. No, dinoble pa nga yung sahod ng mga armed forces. Pero hindi naman nag-react yung mga teachers. Bakit? Mga kabayan. Hindi kasi korap Diba? Wala silang nakikitang korupsyon. Ngayon sila nagre-react kasi parang sabi nga kanina, di ba? 200 billion lang plus yung idadagdag nun. Okay? Para ma-increasean sila. Mas malaki pa sa mga flood control scandal. Ibig sabihin, hindi problema yung hindi problema yung pagtaas ng sweldo ng mga kasundaluhan. Ang problema ang korupsyon kasi napupunta lang yung pera sa korupsyon. Instead na maipunta sa kanila, diba? Napunta tuloy sa korupsyon. Ayan mga kabayan. Ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang at ito. Pasadahan po natin ang video ito. Ito mga kabayan mula po sa Pinas News Portal. Naku po, heto na BBM. Grabe to, breaking news, new pasabog. Pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaction. Bigyan natin ng reaction opinion itong post di umano. Title, ninakaw nila ang Pasko. Sino ang nagnakaw? Sinong nila? Malalaman rin na mamaya. Senator Amy Marcos on Thursday released a sharp video message depicting the worsening hardship among Filipinos during the Christmas season, claiming corruption, political opportunism, and government inaction for the public's economic difficulties. Senator Marcos said the country is entering the holidays in a state of distress, declaring, dahil sa korupsyon, pamumulitika, pananahimik at pagmamasid, naghihikaos ang lahat ngayong Pasko. She lamented that Filipinos are being undervalued and neglected, adding, hinahamak ang mga Pilipino sa halagang 500. Yung Litsi Buena. Walang trabaho, walang pera, walang kapayapaan at walang pag-asa. Marcos painted a grim picture of national conditions, claiming that only wrongdoers benefit while ordinary families struggle to afford basic needs during the holidays. Mga adiktos, mga kriminal, terorista, korap at mga oportunista lamang
ang maligaya, ninakaw nila ang Pasko. Wow! Grabe! Ang tindi ng mensahe ng ating manangayme. Sangayon ba kayo sa kanya na ninakaw ng administrasyong ito ang ating kaligayahan sa Pasko? Kasi sila yung mga nagnakaw, abundansya ang Pasko nila. Sobra-sobra pa. Tapos tayo, ang taong bayan, minamaliit, pinagkakasya ang 500 na pang Litchi Buena. Noche Buena pala. Pwede daw. Makapag Noche Buena daw tayo. Sabi ng Auntie Claire, maghanap daw tayo ng mga tindahan na may mga discount para mapagkasya. Maghanap daw tayo ng mumurahing, mumurahing chapsoy at mumurahing bihon. Pwede na daw yung. So, iniinsulto pa nilang mga Pilipino. Samantalang sila, dahil maraming pera, ay busog na busog. Kompleto sa Ricados. Ang atin, yung 500 natin, pwede man mapagkasya mo kailang walang kalasa-lasa. Ganon. Kaya ninakaw nila ang ating Pasko. Grabe oh. Mga adiktos, kriminal, terorista, korap at mga oportunista lamang ang maligaya. Ninakaw nila ang Pasko. So, ano kaya ang kahihinatnan nitong away magkapatid? Parang unity din, Kasi yung dating nagmamahalan nga unity, Marcos Duterte, ngayon wala na. Irreconcilable. Kung divorce pa, wala nang kapag-asang magbalikan. Tapos, so yun mga kaubayan, wag po natin kalimutan na si Senator Amy Marcos po ang nagpakilala, nagdala kay BBM papunta po sa Davao, Kaya siguro ko hiyang-hiyaring itong Senator Amy Marcos sa ginawa niya. Sana dapat pala hindi niya ginawa 'yun Pero dahil nga sa pagtitiwala, kapatid yan Pero ngayon mga kaubayan, kahit pala kapatid, nila ilalaglag ka pag iba na ang pinag-uusapan, Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito mga kaubayan? I-comment nyo na lang po. Maraming salamat po.